Ako si Benedito dos Santos. 58 taong gulang. 33 taon na akong sepulturero dito sa munisipal na sementeryo ng Soroque da Serra. Alam ko ang bawat libingan dito. Bawat lumang krus na kinain ng kalawang, bawat nitso na nalimutan ng panahon, at bawat aninong sumisingit sa pagitan ng mga punong sipres tuwing dapit hapon. Pero ngayong araw, may inilubog akong hindi bangkay. At sa unang pagkakataon, hindi ako sigurado kung tama ang ginawa ko. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman, umaga yon. Maaga pa lang, ramdam ko nang may kakaiba sa paligid. Tahimik ang hangin. Walang langaw. Walang alingawngaw ng uwak. Parang hinihintay ako ng lupa. Bitbit ko ang pala habang tinatahak ang likod na bahagi ng sementeryo, sa mismong sulok kung saan halos wala nang bumibisita. Doon ko siya dinala ang rosaryo. Isang simpleng rosaryong kulay asul, may kaunting gasgas sa krus, at may amoy na hindi ko maipaliwanag, halong kandila, pawis, at panalangin. Inilagay ito sa nitso ng yumaong asawa ni Donna Conseo. At nang makitang wala siya, kinuha ko ito. Hindi para manakaw. Hindi para ibenta. Para linisin ang lugar mula sa kung anong itinuturing naming mga evangelicals na idolatriya. Anak, sabi sa akin noon ng tatay ko, kapag lumuhod ka sa harap ng isang bagay na gawa ng kamay, hindi ka sumasamba sa Diyos, kundi sa diablong nagtatago sa hulma ng bato. At ngayon, hawak ko ang rosaryong iyon, parang may bahid ng kasalanan. Hinukay ko ang lupa, 2 metro ang lalim, sapat para sa isang bangkay. At sa pinakailalim, inilagay ko ang rosaryo. Tahimik. Walang seremonya. Walang dasal. Tinabunan ko ito ng lupa habang pinipigilan ang kaba sa dibdib. Parang may nanonood. Pagkatapos, tinapakan ko ang ibabaw ng lupa. Pinatag ko ito. Tinakpan ng bato. At umalis na parang walang nangyari. Kinagabihan, mahimbing ang tulog ni Josefa, ang asawa ko. Pero ako, hindi mapakali. Habang humihilik siya sa kabilang kama, ako naman ay gising, nakatingin sa kisam na parang may maririnig. At sa gitna ng katahimikan, dinala ako ng antok sa isang panaginip. Dilaw ang ilaw ng buwan. Ang sementeryo ay parang buhay, humihinga. At sa pagitan ng mga puntod, may isang babae, nakasuot ng damit na kulay bughaw. Mahaba ang laylayan. Maingat siyang naglalakad, para bang may hinahanap. Hindi siya nagmamadali. Dahan-dahan lang, tulad ng isang inang naglalakad sa kwarto ng anak na may sakit. Sa bawat hakbang niya, humihina ang hangin. Hindi ko makita ang mukha niya. Pero alam kong hindi siya ordinaryong babae. Nagising akong pawisan. 3:00 ng madaling araw. Tumayo ako. Pumunta sa kusina. Nagtimpla ng kape kahit hindi pa oras. Nakatitig lang ako sa kawalan habang humihigop. Hindi ko maalis sa isip ang babae sa panaginip. Hindi siya nakakatakot. Pero may dalang lungkot. Malalim na lungkot na parang alam niyang may nawala. Kinabukasan, pagdating ko sa sementeryo, andun na agad si Donna Conseo. Suot ang itim na belo. May dala siyang mga bulaklak. At naupo siya sa tabi ng nitso ng asawa niya, kung saan dati naroon ang rosaryo. El Benedito, tawag niya habang papalapit ako. Nakita mo ba yung rosaryong iniwan ko dito? Yung kulay asul. Tumingin ako sa kanya, diretsyo sa mata. At nagsinungaling. Wala po akong nakita, Donna. Baka may ibang dumaan. Napayo ko siya. Parang may nawalan ulit. Parang ikalawang pagpanaw ng asawa niya ang pagkawala ng rosaryong iyon. Siguro nga eh. Sabi niya mahina. Sayang. Doon ko siya kinakausap. Nagpatuloy siya sa pagdarasal. Walang rosaryo. Walang krus. Pero may luhang dumadaloy sa pisngi niya habang paulit-ulit niyang binibigkas ang Ama namin, sumasalangit ka. Ako naman, tumalikod. Hindi ko kayang tingnan pa. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit ang panaginip. Laging ang parehong babae. Laging bughaw ang suot. Laging naglalakad sa sementeryo. Pero sa ikatlong gabi, huminto siya. Tumayo siya sa harap ko. At sa wakas, nagsalita. Saan mo siya inilagay? Ang boses niya ay parang tinig ng hangin, malamig pero malinaw. Pagkagising ko, para akong sinampal ng tanong na yon. Saan ko siya inilagay? Pero ang mas tanong, sino ang tinutukoy niya?
Nagsimula na ring magkaroon ng kakaibang ingay sa sementeryo. Isang umaga, habang inaayos ko ang mga gamit sa lumang shed, may narinig akong tunog ng pala, paulit-ulit, parang may naghuhukay. Tumakbo ako agad sa pinanggalingan ng tunog, sa pinakalumang bahagi ng sementeryo. Walang tao. Pero may sariwang lupa sa tabi ng isang abandonadong libingan. Tiningnan ko ang paligid. Walang bakas ng sinuman. Walang paa sa lupa. Wala ring pala. Pero halatang may gumalaw sa lugar. Pagbalik ko sa shed, ang palang ginagamit ko ay wala na sa pader. Paglingon ko, naroon ito, nasa mesa kung saan kanina pa dapat wala. Parang niloloko ako ng sarili kong mundo. Benedito, wika ni Josefa habang kami naghapunan. Para kang malayo. May problema ba? Wala. Marami lang kailangang ayusin bukas. Tingin ko may iniisip ka. Hindi ako tanga. Tahimik ako. Huwag mo akong gawing manghuhula, dagdag niya. Simula noong araw na yon, noong sinabi mong may itatapon kang rosaryo, naging iba ka na. Lalo ka pang naging malamig. Napahinto ako sa pagkain. Ilang segundo akong nakatingin sa mesa bago sumagot. Hindi lang ito tungkol sa rosaryo, Josefa. Parang may bumabalik. Anong bumabalik? Panaginip. Mga tanong. Isang babae na laging tinatanong saan ko siya inilagay. Tahimik si Josefa. Tiningnan lang niya ako habang umiinom ng tubig. Baka may hindi ka dapat inilagay dyan, sabay turo sa dibdib ko. Hindi ko alam kung sinong mas naguguluhan, ako o siya. Pero isang bagay ang sigurado, ang gabing iyon ay hindi magiging huli sa mga panaginip. Sa panaginip ko kinagabihan, ang babae ay hindi lang nagtanong. Ngayon, hinawakan niya ang kamay ko. Ang lamig ng palad niya, pero parang galing sa sinapupunan ng langit. Dinala niya ako sa isang bahagi ng sementeryo na hindi ko madalas puntahan. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang lupa kung saan ko inilibing ang rosaryo, nakabukas na. Linggo na naman. Ang araw ng pagdalaw. Pagdating ko sa sementeryo, nasa unahan na si Don Aconseo. Hawak niya ang isang maliit na bokwet ng gladiola, puti at lanta-lanta na. Ang hakbang niya ay mas mabagal kaysa dati, at ang balikat niya ay tila mas mabigat. Hindi ko pa man na ibababa ang mga gamit ay tinawag niya ako. Benedito, sabi niya mahina pero klaro. Pwede bang makausap ka sandali? Lumapit ako, bitbit ang pala, pinilit kong maging kalmado. Nawawala pa rin ang rosaryo, patuloy niya. Binalikan ko pa ito kahapon at ngayon, pero wala pa rin. Sigurado akong inilagay ko iyon dito sa may ulo ng asawa ko. Wala po akong nakita, sagot ko, diretsyo. Baka napagtripan ng ibang bumibisita. Tumango siya, pero hindi kumbinsido. Tiningnan niya ako sa mata. Ramdam kong sinusukat niya ako, pilit binabasa ang anyo ng kaluluwa ko. Pero hindi siya nagsalita. Inilagay na lang niya ang bulaklak sa tabi ng lapida at umupo. Tahimik siyang nagdasal. Wala na ang rosaryo, pero nagpatuloy pa rin ang mga dasal. Marahan. Masinsinan. Parang nakikinig ang buong paligid. Umalis ako sa tabi. Hindi ko kayang tumagal doon. Pero habang lumalayo ako, naramdaman kong parang may nakatingin sa akin mula sa di kalayuan. Lumingon ako. Wala. Pero ang hangin ay malamig na kahit tirik ang araw. Nang gabing iyon, habang nag-aayos ako ng basang damit sa balkonahe, lumapit si Josefa. May hawak siyang tasa ng tsaa. Parang hindi ka mapakali nitong mga araw, sabi niya, inaabot ang tasa. Pagod lang, Josefa. Hindi yan pagod. Ang mata mo parang hinahabol ng multo. Puro trabaho lang to, baka di lang ako nakakatulog ng maayos. Umupo siya sa tabi ko. Walang sinasabi sa una. Nagtimpla rin siya ng sarili niyang tsaa. Amoy luyat pandan. Nang marinig niya ang tahimik kong buntong hininga, nagsalita siya. Simula noong araw na inilibing mo yung rosaryo na yan, may iba na sayo. Napalingon ako. Sino may sabi sayong inilibing ko? Hindi ko kailangan marinig. Alam ko lang. Kilala kita. Parang kinarga mo ang isang bagay na hindi para sayo. Hindi ako sumagot. Pagpasok namin sa kwarto, hindi pa man ako tuluyang nakapikit ay dumating na naman siya, ang babae sa panaginip. Ngayon, mas malinaw ang mukha niya. Hindi na lang siya hugis. May mata na. May balat. May lungkot sa gilid ng labi.
At sa wakas, malinaw na niyang binigkas ang tanong. Saan mo siya inilagay? Ang tinig niya ay tila bula sa hangin. Mahina pero hindi mo pwedeng baliwalain. Parang nagmumula sa sarili mong utak. Nagising akong pawisan. Basang-basa ang damit ko. Si Josefa, nakatalikod lang, humihilik. Lumakad ako papunta sa likod bahay. Tinungo ang puno ng mangga kung saan ko inilibing ang rosaryo. Naroon pa rin ang bato. Pero tila mas malalim ang gulong ng lupa sa paligid. Parang may gumalaw. Hindi ako pumasok sa trabaho kinabukasan. Naglakad ako patungong sementeryo kahit wala sa schedule. Kailangan kong tiyakin na panaginip lang ang lahat. Pagdating ko sa lumang bahagi ng sementeryo, doon sa may matatandang puntod, may kakaibang ayos ang isa sa mga libingan. Ang lupa ay hindi pantay. May mga bakas ng paghuhukay. Pero hindi ako gumawa ng anumang paglilibing doon sa mga nakaraang linggo. Lumuhod ako. Dinampot ko ang ilang piraso ng basang lupa. Mabigat. Basa. Mainit sa loob kahit malamig sa labas. Hinawi ko ng konti ang lupa gamit ang kamay. Walang laman. Pero malinaw, may humukay. At hindi ako yon. Bumalik ako sa shed. Binilang ko ang mga kagamitan. Isang pala ang nawawala. Naghanap ako. Sa ilalim ng mesa, sa tabi ng drum, sa loob ng lumang kabaong na ginagamit bilang lalagyan. Wala. Hanggang sa paglingon ko sa pinto, naroon ito, nakatayo. Basang-basa ang dulo ng bakal. Sino ang gumamit nito? Tumayo ako. Napaupo uli. Tumayo uli. Parang may alon ng kaba sa loob ng dibdib ko. Hindi ito simpleng pagkahilo. Ito ay pagkabuhay ng konsensya. Pag-uwi ko, agad akong sinalubong ni Josefa. Benedito, hindi ka ba pumasok? Pumunta ako. May inayos lang. May inayos o may hinahanap? Hindi ako sumagot. Tuloy-tuloy akong dumiretso sa banyo. Pinagmasdan ang sarili sa salamin habang naghuhugas ng kamay. Ibang Benedito na ang nakikita ko. Mas maputla. Mas mabigat ang mata. Parang laging inaantok pero hindi makatulog. Hindi ako baliw, sabi ko sa sarili habang pinupunasan ang mukha. Sa hapunan, hindi ko kinaya ang tahimik ni Josefa. Wala kaming imikan. Hanggang sa bigla niyang ibinagsak ang kutsara. Hindi kita kilala. Napatingin ako. Ilang taon na tayong magkasama. Alam ko kapag may tinatago ka. Pero ngayon parang hindi lang sikreto ang dala mo. Parang kaluluwa. Josefa, hindi ako natatakot sa espiritu. Pero natatakot ako sa lalaking pilit na pinipigilan ang katotohanan. Tahimik akong bumalik sa kwarto. Gabi na naman. Pagpikit ko, parang hinihintay na niya ako. Ang babae sa bughaw. Ngayon, may hawak na siyang rosaryo. Putol. Ang tali ay duguan. Lumapit siya sa akin. Benedito, bulong niya. Bakit mo kami pinagkait sa isa't isa? Nagising akong nanginginig. Bumangon ako. Bumalik sa sementeryo sa gitna ng gabi. Hindi na ako makapaghintay. Dinala ko ang flashlight. Sa likod ng punong mangga, wala na ang bato. Ang lupa ay wasak. Parang may gumalaw dito kagabi. Pumasok ako muli sa sementeryo. Tahimik. Pero habang lumalakad ako, may nararamdaman akong presensya. Parang hindi ako nag-iisa. Sa gilid ng shed, may nakatumbang kandila. Basag ang baso. Ang talukap ng lupa sa isang lumang libingan ay nakabuka, parang huminga. Isang bulong ang tumama sa tenga ko, malamig, marahan. Huwag mo kaming paghiwalayin. Napatakbo ako pabalik. Pagdating ko sa shed, ang lahat ng gamit ay wala sa tamang lugar. Ang piko ay nasa ibabaw ng mesa. Ang pala ay nakatayo sa pader na hindi ko tinuntungan. Ang apron ko ay nakasabit ng maayos, samantalang iniwan ko iyon sa mesa. May gumalaw. Pero walang katao-tao. Ako lang at ang mga alaala ng panalangin hindi ko maintindihan. Ako lang at ang katahimikan ng mga santo. Sa labas, dumaan ang ihip ng hangin. Isang kandilang naiwan sa ibabaw ng isang libingan ang biglang sindi. At sa gitna ng gabi, sa gitna ng sementeryo, habang nakatayo ako roon, bigla kong naisip. Hindi lang rosaryo ang gusto niyang makita. Gusto niyang malaman kung bakit ko ito itinago. Maaga akong pumasok kinabukasan.
Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil hindi ko na kayang manatili sa bahay. Tahimik si Josefa buong umaga, pero alam kong alam niya. Alam niyang may bumabagabag sa akin. Hindi ko na kailangan ng tanong, kasi pati ang hangin sa pagitan namin, parang puno ng mga sagot na ayaw kong marinig. Pagpasok ko sa sementeryo, agad kong naramdaman na iba ang araw na yon. Hindi lang basta katahimikan, may kabigatan. Ang uri ng katahimikan na parang may hinihintay na pumutok. Habang naglalakad ako sa pagitan ng mga nitso, napansin kong may mga libingang mukhang ginagalaw. Ang lupa sa ilan ay sariwa. Ang mga krus, bahagyang nakatagilid. At sa bawat isa, may pangalang pamilyar. Si Joaquim, na araw-araw nagdarasal ng rosaryo bago siya inilibing. Si Donna Maria, na tuwing Biyernes ay nagsisindi ng kandila sa may pasilyo. Si Gabriel, 5 taong gulang, na lagi kong naaalala dahil sa maliit niyang kabaong. Lahat sila, mga taong inilibing ko sa loob ng 3 dekada. Mga taong may pananalig. Mga taong humahawak sa rosaryo habang humihina ng huling beses. Lumuhod ako sa harap ng libingan ni Joaquim. Nilinis ko ang paligid. Pero habang nagwawalis ako ng mga tuyong dahon, narinig ko ang mahina, halos pabulong na tinig. Sa una akala ko hangin lang. Pero nang tumigil ako, mas malinaw ko na itong narinig. Ave Maria, Gracia Plena. Napahinto ako. Napalingon. Wala namang tao. Walang bumibisita sa oras na yon. Pagsapit ng tanghali, muli kong narinig. Sa ibang bahagi naman ng sementeryo. Santa Maria, Ina ng Diyos Ing. Pinilit kong hindi magpahalata. Pero nanginginig na ang kamay kong may hawak ng walis. Huminga ako ng malalim, tinanong ang sarili ko kung nababaliw na ba talaga ako. Pero habang tumatagal, palakas ng palakas ang mga bulong. Iba-ibang boses. May lalaki, may matanda, may bata. Pawang pamilyar ang tono. Parang mga boses ng mga taong minsan ko nang nakausap bago sila ilibing. Lumakad ako papunta sa lumang bahagi, sa likod ng mga puntod na madalang ng puntahan. Doon ko narinig ang pinakamalinaw. Isang bata ang bumibigkas ng ama namin. Malambing. May hinto sa gitna ng bawat linya, tulad ng isang batang natututo palang magdasal. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Nalaglag ang pala sa kamay ko. Sa lupa, parang gumalaw ang anino ko kahit hindi ako gumagalaw. Napatakbo ako pabalik sa shed, pero sa bawat hakbang, may mga bulong sa paligid. Hindi takot ang dala nila, kundi lungkot. Hindi galit, kundi pagtawag. Pagdating ko sa shed, pinilit kong kalmahin ang sarili. Uminom ako ng tubig, nanginginig ang kamay. Nakasandal ako sa pader nang mapansin kong nakasulat sa basang salamin ng bintana, saan mo siya inilagay. Hindi ko alam kung pawis ko o hamog ang ginamit para isulat iyon. Pero malinaw ang bawat letra. Sumigaw ako, sino ka ba? Ano bang gusto mo? Ang sagot, katahimikan. Walang hangin. Walang gumalaw. Pero ang bigat sa dibdib ko, parang binuhusan ng yelo. Alam kong hindi ako nag-iisa. Hindi lang ako ang naririnig. Nararamdaman ko, pati ang lupa, nakikinig din. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Umuulan ng mahina. Sa bawat patak ng ulan sa bubong, parang may kasabay na tinig. Hindi ko alam kung gising pa ako o tulog nang pumasok sa panaginip ko ang babae sa asul. Nakatayo siya sa gitna ng sementeryo. Nakayuko. Hawak niya ang rosaryo. Pero mayong gabi, putol na ang tali. Nakalugmok sa lupa ang mga butil, tila nalagas na mga luha. Ang mga labi niya ay gumagalaw, pero wala akong marinig na salita. Hanggang sa itaas niya ang mukha niya at tumingin diretsyo sa akin. Umiiyak siya. Hindi iyon iyak ng galit. Iyon ay iyak ng pagkabigo. Parang ina na nalaman na ang anak niya ay gumawa ng masama, pero ang sakit ay hindi sa ginawa, kundi sa dahilan kung bakit. Lumapit ako sa kanya. Gustong-gusto kong sabihin na hindi ko alam. Hindi ko alam ang ibig sabihin ng lahat. Pero bago ako makapagsalita, bumulong siya. Hindi lang ako ang naghahanap. Pakinggan mo sila. At doon, biglang umalinggaw sa paligid ang dasal ng daan-daang boses. Sabay-sabay. Magkakahalo. May mga babae, may mga bata, may mga tinig na paos na parang mula sa ilalim ng lupa. Ave Maria ni. Ama namin ni. Sumaamin ka ngayon at kailanman. Lumuhod ako. Tinakpan ko ang tenga ko pero hindi tumigil.
Ang dasal ay naging alon. Tinabunan ako ng mga boses. Hanggang sa mawala ang lahat. Itim. Katahimikan. Nagising ako sa kama. Pawisan. Si Josefa ay nakaupo sa gilid, may hawak na baso ng tubig. Benedito, sabi niya, nagsasalita ka habang natutulog. Napatingin ako sa kanya, hingal, gising na gising ang isip pero pagod ang katawan. Ano raw ang sinasabi ko? Paulit-ulit mong binibigkas, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Tahimik siya sandali, saka idinagdag, at bago katuluyang nagising may sinabi kang huli. Ano? Tumingin siya sa akin. Sinabi mong, bumabalik sila. Hindi ako nakasagot. Sa labas, tahimik ang gabi. Pero sa pagitan ng mga huni ng kuliglig, naririnig ko pa rin ang pamilyar na tinig. Mahina, parang mula sa hangin. Hindi lang ako, Benedito. Lahat kami. Tumayo ako, lumapit sa bintana. Mula sa malayo, tanaw ko ang sementeryo. May maliit na liwanag na kumikislap sa gitna ng mga puno. Parang kandila. Parang dasal na hindi kailanman natapos. Hindi lang pala ang babae sa bughaw ang naghahanap sa rosaryo. Ang buong sementeryo, gising. At ako, ang taong nagbaon sa pananampalataya ng iba, ay nagsisimula ng maghukay ng sarili kong libingan ng katotohanan. Hindi ko alam kung gising ako o nananaginip pa. Madaling araw iyon. Bigla akong napabangon sa kama, parang may puwersang humila sa akin mula sa malalim na bangungot. Tahimik ang buong bahay, maliban sa mahinang tikatik ng ulan sa bubong. Si Josefa, tulog pa rin sa tabi ko, bahagyang nakatagilid, ni hindi gumagalaw. Pero ako, gising na gising. May narinig akong tunog. Mga yabag. Mabagal. Mabigat. Nagmula ito sa likod ng bahay. Napatingin ako sa orasan. 3:00 ng umaga. Bumangon ako, marahan kong binuksan ang bintana sa kusina at tumingin sa labas. Sa ilalim ng manipis na liwanag ng buwan, tanaw ko ang puno ng mangga. At doon, sa mismong ilalim kung saan ko inilibing ang rosaryo, may kakaibang nangyari. Wala na ang batong inilagay ko sa ibabaw ng hukay. At ang lupa bagsak. Parang may pumasok o lumabas. Nagmadali akong lumabas. Di na ako nagsapatos. Lumusong ako sa malamig na damo, tahimik, mabigat ang hakbang, parang tinatawag ako ng mismong lupa. Nang makalapit ako, nakita ko ng malinaw, gumuho ang hukay. Basang-basa ang paligid. At wala na ang rosaryo. Napalunok ako. Napaupo sa gilid. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko, takot, kaba, o pagsisisi. Hindi na ito guni-guni. Hindi ito pagod. Hindi ito imahinasyon. May gumagalaw. Kinabukasan, hindi na ako pumasok sa sementeryo bilang sepulturero. Pumasok ako bilang isang taong may kasalanan. Dumiretso ako sa pinakamatandang bahagi ng lugar, sa may pinakapusod ng lumang sementeryo, kung saan inilibing ang mga tagapagtatag ng bayan. At doon ko nakita ang isang bagay na nagpatindig ng balahibo ko. Isang kova ang bukas. Hindi iyon isang kova na kami ang nagbukas. Alam ko ang hitsura ng lupa kapag kami ang naghuhukay, pantay, malinis, may marka ng pala. Pero ito, magulo. Magaspang. Parang nagbukas mag-isa. Lumapit ako. Dahan-dahan. Ang loob ng kova ay hindi malalim, tila hinukay lang hanggang tuhod. Pero malinaw ang bakas ng taong dumaan doon. Sa gilid ng hukay may mga tirang bulaklak. Lantang-lanta. May pira-pirasong wax mula sa kandilang natunaw. Napalunok ako. Tinapik ko ang dibdib ko, sinusubukang bumalik sa realidad. Pero bago pa ako makalayo, may narinig akong yabag. Benedito. Napatigil ako. Dahan-dahan akong lumingon. Nandoon si Donna Concio. Nakaitim pa rin at may dala na namang bulaklak. Pero ngayon, iba ang tingin niya. Hindi na lang ito lungkot. Hindi na ito galit. Ito ay pagod. Pagod na tila galing sa paniniwalang hindi siya pinakikinggan ng mundo. Alam mo kung ano to, sabi niya. Hindi ako sumagot. Hindi lang siya basta rosaryo, patuloy niya. Isa siyang daan. At pilit mong isinara yon. Nilapitan niya ang hukay. Tumingin siya sa loob. Napaluhod. Gusto lang niyang bumalik kung saan siya dapat naroroon.
Lumapit ako, nanginginig ang boses. Donna, hindi ko akalaing ganito ang mangyayari. Tumingin siya sa akin, diretsyo sa mata. Hindi naman palaging halata sa una. Pero makikita mo rin ang epekto. Tumango siya at marahan akong iniwan, bitbit ang sariling dasal. Naiwan ako roon, mag-isa, katabi ng isang libingang hindi ko na alam kung para saan. Nang gabing iyon, dumating na naman siya sa panaginip ko. Pero ngayong gabi, mas malinaw ang lahat. Hindi ito parang panaginip. Ito ay parang alaala. O realidad na nagbalat kayo sa panaginip. Nasa labas ako ng sementeryo. Madilim, tahimik. At sa tapat ng gate, nandoon siya, ang babae sa bughaw. Nakasuot siya ng mas malinaw na damit ngayon, may bordang ginto sa laylayan, at may rosaryo siyang hawak. Ngunit ang rosaryo ay putol. Nakabitin lang sa daliri niya, parang nawalan ng saysay. Tumingin siya sa akin. Walang sinasabi. Pero sa mata niya, naroon ang lahat, lungkot, galit, pangunawa, pag-asa. Inilahad niya ang kamay niya sa akin. Hinawakan ko ito. At bigla kaming napunta sa loob ng sementeryo. Tahimik kaming naglakad. Dumaan kami sa bawat libingan ng mga taong kilala ko. Bawat isa may alaala. Natatandaan mo ba siya? Tanong niya habang tumigil kami sa puntod ni Joachim. Sagot ko. Si Joachim ang unang libing ko rito. 2 araw bago mamatay, pinapadasalan pa niya ako ng rosaryo. Sinabihan ko siyang huwag akong isama sa idolatria. Hindi ka lang tumanggi, sabi niya. Tinanggihan mo rin ang puso niya. Nagpatuloy kami. Dumaan kami kay Donna Maria, si Gabriel, si Isko, si Tianena, bawat pangalan, may bigat sa loob ko. Sila ang mga anak ko, sabi niya. Hindi dahil sinasamba nila ako. Dahil ako ang ina ng pananalig nila. Huminto kami sa harap ng isang libingan, ang mismong hukay na nakita kong bukas kaninang umaga. Tumingin siya sa akin. Ito ang lugar kung saan ako tinawag. Dito ako dapat ilagay. Dito ako gustong ilagay ng mga nananampalataya. Niluhuran niya ang lupa. Inilagay ang rosaryong hawak sa ibabaw ng hukay. Huwag mo akong itago. Tumulo ang luha ko. Hindi ko alam, akala ko ginagawa ko ang tama. Alam ko, sagot niya. Pero hindi lahat ng tama ay makitid. Minsan, kailangan mo lang makita sa ibang anggulo. Pagdilat ko, nasa sala ako. Nakahiga sa malamig na sahig. Mag-aalas 4 ng umaga. Tumayo ako. Pumunta sa likod. Doon sa dating hukay. At wala na ang rosaryo. Nawala na naman. Pero ang lupa, tuyo na. Parang tinanggap na ng mundo ang pagkukulang ko. At ngayon, hinihintay ang susunod kong kilos. Hindi ko alam kung may lakas pa ako. Hindi ko alam kung matatanggap pa ako. Pero ang narinig ko bago tuluyang lumabas ang araw, ay isang pabulong na tinig na galing sa kung saan. Alam mong anong dapat mong gawin? At ang tanong na naiwan sa hangin. Ano ang ginagawa mo kapag ang mismong libingan ang humihiling na ilabas mo ang tinago mo? Hindi ko na kaya. Buong araw akong tulala. Habang naglalakad sa sementeryo, parang lahat ng puntod ay nakatingin sa akin. Parang bawat haligi ng krus, bawat batong lapida, ay humihinga ng isang tanong, kailan ka aamin, Benedito? Umuwi ako nang hindi na kinaya ang bigat sa dibdib. Si Josefa, tahimik lang habang nagluluto. Ramdam kong gusto niyang magtanong, pero pinipigilan niya. Hanggang sa hapunan, wala siyang sinabi. Ngunit ang mga mata niya, nandoon ang lahat ng tanong na gustong-gusto nang mabigyan ng sagot. Pagkatapos naming kumain, niligpit ko ang mga plato. Tahimik. Mabigat ang hangin. Umuulan ng marahan sa labas, at ang tunog ng patak sa bubong ay parang mga tinig ng panalangin na hindi ko maunawaan. Pagkatapos kong hugasan ang huling kutsara, huminga ako ng malalim at naupo sa harap ni Josefa. Josefa ni. Tumingin siya sa akin, diretsyo, walang emosyon sa mukha. May kailangan akong sabihin sa'yo. Hindi siya sumagot. Naghintay lang. Lahat ng ito nagsimula noong kinuha ko ang rosaryo ni Donna Conseo. Hindi ko siya ninakawan. Kinuha ko iyon para itapon. Para ilayo siya sa idolatria. Para gawin ang sa tingin ko ay tama. Tahimik pa rin si Josefa. Pinipigilan ang anumang reaksyon. Inilibing ko iyon sa likod ng bahay. Malapit sa puno ng mangga. Pero simula noon, may mga panaginip akong paulit-ulit.
Isang babaeng nakaasul. May rosaryong putol. Naglalakad sa sementeryo. Naghahanap. Mga panaginip, tanong niya sa wakas. Pero hindi lang basta panaginip. Totoo ang nararamdaman ko. Naririnig ko siyang magsalita. Nakikita ko ang mga libingang binuksan. May mga kandilang sumisindi mag-isa. At, Josefa, may mga yabag sa bakuran tuwing gabi. Napatingin siya sa akin, may konting gulat pero pinipilit maging kalmado. At kaninang madaling araw, nang puntahan ko ang hukay, wala na ang rosaryo. Tuluyan na siyang nawala. Tahimik si Josefa. Tumayo siya. Pumunta sa lababo. Binuksan ang gripo at nagbuhos ng tubig sa baso. Bumalik siya, inabot ito sa akin, at saka nagsalita, tahimik pero matalim. Benedito, inilibing mo ang panalangin ng isang babae. Tapos nagulat ka na may kumatok sa gabi. Hindi ako nakagalaw. Parang binaril ako sa dibdib. Akala mo ba, patuloy niya, mananahimik lang ang paniniwala kapag itinabon mo ng lupa? Hindi ko alam ang isasagot. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman kong may kinatatakutan si Josefa, pero hindi espiritu. Ako. Akala ko ginagawa ko ang tama, sagot ko sa wakas. Minsan, Benedito, sabi niya, ang mas nakakatakot sa multo ay ang taong nagtatago ng katotohanan sa ngalan ng paniniwala. Nag-ayos siya ng kanyang tsinelas. Tumayo. At bago pumasok sa kwarto, tumingin siya sa akin at huminga ng malalim. Bukas puntahan mo ulit yung lugar. At kapag hindi mo na siya nakita, humingi ka ng tawad. Hindi para sa kanya. Para sa sarili mo. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Umupo ako sa may upuan sa sala, tinatanaw ang ulan sa labas, habang sinusubukang hindi makinig sa mga bulong sa loob ng utak ko. Pero kahit gaano ko pilit, naririnig ko pa rin ang tanong. Nasaan na siya, Benedito? Pagputok ng araw, agad akong nagbihis. Hindi ko na hinintay pang magising si Josefa. Lumakad ako ng walang agahan, basang-basa ang sapatos sa hamog ng umaga. Pagdating ko sa sementeryo, dumiretso ako sa mismong libingan na nakita kong bukas ilang araw ang nakalipas. At doon, sa ilalim ng sikat ng araw, sa gitna ng katahimikan, nakita ko siya. Ang rosaryo. Naroroon ito sa mismong gitna ng hukay. Buo. Malinis. Walang bakas na nalibing o nabasa. Ang krus ay nagniningning sa sikat ng araw. Ang kulay asul ng mga butil ay parang langit na dinampian ng luha. Napaluhod ako. Walang sabi-sabi. Parang may batong bumagsak mula sa dibdib ko. Napaiyak ako nang hindi inaasahan. Tuloy-tuloy. Hindi ko alam kung dahil sa takot, pagod o ginhawa. Habang nakaluhod ako, may narinig akong papalapit na yabag. Paglingon ko, si Donna Conseo. May dala siyang kandila at bulaklak. Nang makita niya ang rosaryo, natigilan siya. Kumabog ang dibdib niya. At sa isang iglap, napaluhod din siya. Inabot ang rosaryo na para bang muling nabuhay ang alaala ng kanyang asawa. Bumalik siya, mahina niyang sabi, habang pumapatak ang luha. Bumalik siya. Wala akong nasabi. Lumuhod ako sa tabi niya. Pareho kaming nakayuko. Pareho naming hawak ang rosaryo. At sa gitna ng katahimikan ng umaga, sabay kaming nanalangin. Hindi ko alam kung ako'y tunay na nananalangin o humihingi lang ng kapatawaran. Pero ang mga salita ay dumaloy mula sa puso ko. Ama namin, sumasalangit ka ni. Habang binibigkas namin ang dasal, parang lumambot ang hangin. Parang huminto ang mundo saglit para makinig. Hindi na ako ang Benedito na tinuruan ng galit sa imahe. Ako na ngayon ang Benedito na umamin na ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa hugis ng isang bagay, kundi sa dalang lakas nito sa pusong naghahanap ng sagot. Pagkatapos ng dasal, tumayo si Donna Conseo. Pinunasan ang mata. Inilagay ang rosaryo sa ibabaw ng lapida ng kanyang asawa. Tumingin siya sa akin. Salamat, Yang Benedito. Hindi lang siya bumalik para sa akin. Bumalik din siya para sa'yo. Tiningnan ko ang rosaryo, saka siya. Donna, sa totoo lang, hindi ko pa rin alam kung ano talaga ang nangyari. Umiti siya, payapa. Hindi mo kailangang malaman lahat. Minsan, sapat na ang tanggapin na may mas malaki kaysa sa atin. Mas mapagpatawad. Mas marunong. Tumango ako. Tumayo. At bago kami maghiwalay ng landas, pareho kaming lumingon sa rosaryo.
At sa unang pagkakataon, hindi ko siya nakita bilang isang bagay. Nakita ko siya bilang paalala. Na kahit ang isang dasal na inilibing, ay kayang bumalik upang muling itayo ang pananalig ng isang pusong tumanggi. Muling bumalik ang babae sa panaginip. Ngunit ngayong gabi, hindi siya naglalakad sa sementeryo. Hindi siya naghahanap. Nakatayo siya sa gitna ng isang silid, maliwanag, mapayapa, parang isang lumang kapilya sa loob ng bahay. Sa paligid niya ay may mga larawan sa dingding, mukha ng matatanda, mga batang nakangiti, mga litratong may kandila sa gilid. Nakasuot pa rin siya ng bughaw, ngunit ngayon, mas maliwanag ang kanyang anyo. Ang tela ay kumikislap tulad ng alon sa ilalim ng buwan. Hindi ako nakapagsalita. Tila nanigas ang dila ko. Lumapit siya. Hindi ako gumalaw. Nang maabot niya ang abot kamay, inilapat niya ang palad sa balikat ko. Mainit. Hindi nakapaso kundi yakap. Isang haplos ng ina sa anak na matagal nang naglayas. At sa haplos na yon, parang may naipasa siyang damdamin, isang uri ng kapatawaran na hindi kailanman kailangan ng salita. Halika, bulong niya. Sa isang iglap, nasa ibang tagpo na kami. Isang tahanan. Matanda ang oras. Gasera lang ang ilaw. Isang babaeng may kulubot sa noo ang nakaluhod sa sahig, hawak ang rosaryo, umiiyak habang nakasandal sa larawan ng anak na lalaki. Sa tabi ng larawan ay isang kandila at isang lumang crucifix. Tahimik siya, pero ang bawat luha niya ay tila dasal na isinisigaw ng puso. Siya ang anak niyang nasagasaan. Hindi niya matanggap. Pero sa bawat butil ng rosaryo, nakakakapit siya sa pag-asa. Ilang hakbang pa. Isang batang lalaki ang nasa ospital. May suwero. Tulog. Sa tabi niya, ang ina, nakasubsob sa kama, nakapikit habang pabulong na nagdarasal. Ang rosaryo, mahigpit na nakapulupot sa kamay. Tuwing binubulong niya ang dasal, pinipilit niyang itayo ang pananalig. Hindi para sa kanya, kundi para sa anak niya. Lumipat kami muli. Sa sementeryo. Isang matandang lalaki ang may hawak ng rosaryo habang inaayos ang puntod ng kanyang asawa. Hindi siya nagsasalita. Pero sa bawat paghaplos niya sa mga bato, ramdam ang dalang alaala. Wala kang naririnig, Benedito. Pero ang puso nila sumisigaw. Huminga ng malalim ang babae. Binitiwan ang balikat ko. Tumingin sa akin, ang mga matay puno ng lambing at bigat. Sa palagay mo ba, nasasaktan ng Diyos kapag ang isang inang nagluluksa ay kumakapit sa isang bagay na nagbibigay sa kanya ng pag-asa? Hindi ako nakasagot. Sa palagay mo ba, nalulungkot ang langit kapag may tumitingin sa akin at naiisip ang awa? Lumapit siya muli. Hinawakan ulit ang balikat ko. Hindi lahat ng simbolo ay idolo. Minsan, sila ay paalala. Minsan, sila ang tulay. Pagdilat ko ng mata, luha ang unang bumungad sa akin. Basa ang pisngi ko. Basa ang unan. Umaga na. Marahan kong iniangat ang katawan ko. Tahimik ang bahay. Si Josefa ay nagkakape na sa kusina. Hindi niya ako pinansin at sa totoo lang, hindi ko rin kailangan ng salita mula sa kanya. Sapagkat ang bigat sa dibdib ko ay tila gumaan. Hindi dahil wala na ito, kundi dahil alam ko na kung paano ito dadalhin. Pagdating ko sa sementeryo, tahimik pa rin ang paligid. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam ko. Parang may pahid ng kapayapaan sa bawat yapak ko sa lupa. Habang nag-ikot, napansin ko ang isang kandila na iniwan sa tabi ng puntod ni Gabriel. Dati, ang mga ganitong bagay ay agad kong tinatapon. Basura. Paganismo, wika ko noon. Ngunit ngayon, napaupo ako sa tabi ng puntod. Pinagmasdan ko ang kandila. Bago pa ito tuluyang matunaw, kinuha ko ito at inilagay sa gitna ng lapida. Tinanggal ko ang dahon na natuyo sa ibabaw. Nilinis ko ng basang-basahan ang pangalan. Tumayo ako. Nilapitan ang susunod na puntod. Rosaryong kupas ang nakasabit sa gilid ng bato. Naramdaman ko ang init ng paningin ng langit habang dahan-dahan ko itong inayos. Pinulbuhan ng konting alikabok. Ipinulupot ulit ng maayos. At doon, sa gitna ng aking katahimikan, may naramdaman akong mainit na bagay sa aking balikat. Hindi hangin. Hindi araw. Isang kamay. Nilingon ko agad. Walang tao. Ngunit hindi ako natakot. Umiti ako. Dahil alam ko kung kanino galing ang haplos. Hindi na ako nagbura ng kandila.
Hindi ko na itinapon ang mga dasal na nakasulat sa papel. Hindi ko na sinira ang mga litrato ng mga yumao na iniiwan ng mga naulila. Sa halip, inipon ko sila. Inayos. Ginawan ko pa ng maliit na estante sa gilid ng shed, isang lugar kung saan ang alaala ay hindi tinatapon, kundi pinapangalagaan. At bawat araw, bago simulan ang trabaho, dumadaan muna ako sa puntod ni Donna Conseo. Binabati ko siya. Kinukumusta? At tahimik akong umuupo ng ilang minuto sa tabi ng rosaryong iyon na minsang inilibing ko sa takot. Minsang sinubukan kong ilibing ang pananalig ng iba. Ngayon, ako na mismo ang nagbabantay dito. At sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman kong unti-unti akong pinatatawad. Pero alam kong hindi ako ang huling kailangang makakita ng liwanag. Sa bandang dulo ng sementeryo, may mga puntod na bihira pa ring mapuntahan. May mga pusong iniwang sirado. May mga taong katulad kong dating sarado sa pananampalatayang hindi nila naintindihan. At sila, marahil, ang susunod. Dahil, pinatawad na niya ako. Pero ang buong bayan, sila pa ang kailangan ng himala. Mag-isang buwan na mula noong huli akong ginising ng panaginip. Tahimik na ang mga gabi, at sa bawat umaga, nagsisimula ang araw ko sa parehong ritual, isang dasal sa tabi ng puntod ng yumaong asawa ni Donna Conseo, kung saan ngayon ay nakapahinga ang rosaryong minsang inilibing, at muling ibinalik ng mga kamay na hindi ko makita pero nararamdaman. Isang umaga, habang naglilinis ako ng lumang bahagi ng sementeryo, may dumating na bisita. Isang matandang lalaki, nakakolar at may daladalang maliit na bag na mukhang punang papel. Magandang araw po, bati niya. Tumingin ako. Hindi ko siya agad nakilala. Matagal na kasi mula nang huli ko siyang nakita. Padre Antonio, sabi ko, bahagyang tumango. Lumapit siya, naglakad ng dahan-dahan, parang sinusukat ang bawat hakbang niya sa pagitan ng mga libingan. Ang sementeryo parang huminga ulit, wika niya habang nakatingin sa paligid. Hindi ko po alam kung anong ibig niyong sabihin. Ngumiti siya. Benedito, hindi mo kailangang sabihin ang lahat. May mga kwento ang bayan na di mo na kailangang kumpirmahin. Ang importante, nagbago ang ihip ng hangin. At alam kong may kinalaman ka roon. Tumahimik ako. Tumango lang. Gusto kong magsagawa ng munting seremonya rito. Isang pagbabasbas. Hindi lang para sa mga patay. Para sa mga buhay din, para sa mga puso na tuluyan ng natuyo sa gitna ng pagluluksa. Hindi ako sumagot agad. Tumingin ako sa lugar kung saan naroon ang rosaryo. Tutulungan mo ba ako? Tanong niya malumanay. Padre, kung makakatulong ito para maramdaman nilang may liwanag pa sa mga abo, gagawin ko. Ngumiti siya. Iyon ang milagro na tinutukoy ko. Sa mga sumunod na araw, abala ako sa pag-aayos ng paligid. Nilinis ko ang mga daang tinubuan na ng damo. Pininturahan namin ang maliit na pader sa gilid. Ginawan namin ng plataporma ang tabi ng puntod kung saan naroroon ang rosaryo, gamit ang isang piraso ng marmol na hinugasan ko mismo, paulit-ulit, hanggang lumiwanag ito sa ilalim ng araw. Naglagay ako ng bangko para sa mga matatanda. Nagkabit kami ng mga ilaw para sa mga darating paggabi. Si Padre Antonio ay nagprint ng mga imbitasyon. Ngunit ang totoo, kahit wala na ang mga papel, parang ang mismong bayan ay kusang dumating. Nang dumating ang araw ng seremonya, halos kalahati ng bayan ang naroon. May mga batang bitbit ng kanilang mga magulang, may matatandang nilalakad ang baston papalapit sa gitna ng lugar, may mga kabataan na tila napilitan lang, pero tahimik na rin sa pag-upo. At naroon ako, nakatayo sa tabi ng rosaryo. Tahimik lang, hindi marunong ng tamang panalangin, pero buo sa loob. Si Padre Antonio ay nagsalita sa gitna ng katahimikan. Marami ang naghahanap ng himala, anya. Isang paggaling. Isang liwanag. Isang sagot. Pero ang pinakamalaking milagro ay hindi laging nakikita. Minsan, ito ay tahimik. Minsan, ito ay gumagalaw sa puso ng isang taong matagal nang sarado sa pag-asa. Tumingin siya sa akin. Naramdaman ko ang bigat ng tingin ng buong bayan. May mga bagay tayong inilibing sa takot, sa galit, sa pagkalito. Ngunit ang biyaya ng Panginoon ay hindi kailanman natatapos sa pagkakamali. Palaging may daan pabalik. Sabay niyang itinaas ang kamay at nagsimula ang pagbabasbas. Basang-basang tubig ang iniwisik sa paligid habang binibigkas ang mga salita. Ang ilan ay umiiyak. Ang ilan ay tahimik lang na nakapikit.
Habang binabasbasan ang mismong lugar ng rosaryo, may malakas na ihip ng hangin. Sandaling nag-iyakan ang mga kandila pero hindi sila namatay. Parang may pumigil sa apoy para manatiling buhay. At sa sandaling iyon, alam kong may tumanggap ng dasal. Pagkatapos ng seremonya, isa-isang lumapit ang mga tao. May mga nag-iwan ng bulaklak. May mga nag-aalay ng tahimik na panalangin. May ilang umuupo lang sa tabi, parang tinatandaan ang presensya ng isang bagay na hindi nila maipaliwanag, pero alam nilang naroon. Lumapit si Donna Concio. Mas matanda na siya ngayon. Mas mahina ang katawan. Pero sa mga mata niya, nandoon pa rin ang liwanag. Elder Benedito, anya, sabay hawak sa aking braso. Donna Concio. Totoo nga ang sinabi mo noon. Hindi siya bumalik lang para sa akin. Bumalik siya para sa ating lahat. Napatingin ako sa rosaryo, sa marmol, sa liwanag ng kandila. Hindi ko akalaing makakarating sa ganito, sagot ko. Ni ako, sagot niya. Pero ang pananampalataya ay parang binhing hindi mo inaakalang mabubuhay pa. At minsan, kung saan pa ito itinapon, doon pa ito tumubo. Naglakad siya palayo, mabagal, pero tuwid ang likod. Habang pinagmamasdan ko siya, naramdaman ko ang hangin sa batok ko. Malamig. Malumanay. Parang paalala. Ang rosaryo ngayon ay nakapahinga na sa tamang lugar. Hindi bilang idolo, kundi bilang paalala ng pananalig na hindi kailanman tunay na namamatay. Ngunit kahit tahimik ang araw na yon, may tanong pa ring nananatili sa isip ko. Paano kung hindi lahat ay naniniwala sa himala? Paano kung may mga taong hindi pa rin handang tanggapin ang pagbabago? Sa isang bayan na matagal nang hinati ng relihiyon, paniniwala, at takot, sapat na ba ang isang pagbabalik para paghilumin ang lahat? O may mga anino pa rin bang hindi pa handang ilibing? Sa mga araw na darating, iyon ang gusto kong malaman. Sapagkat alam kong ang nakaraan ay hindi pa lubusang nailibing. At may mga hakbang pa akong kailangang tahakin. 3 taon na ang lumipas. Ang sementeryo ay pareho pa rin sa maraming paraan. Ang mga punong sipres ay nakatindig pa rin sa kahabaan ng daan. Ang hangin ay may dalang amoy ng lumang kandila at lupa, at ang katahimikan ay hindi kailanman nawawala. Parang palaging nagdarasal sa sarili nitong wika. Pero ako ay hindi na ang Benedito na inilibing ang rosaryo. Ngayon, hindi na ako basta sepulturero. Ako na ang tagapagbantay ng paniniwala. Hindi ako naging Katoliko. Nanatili akong miyembro ng aking simbahan, ngunit ang puso ko ay tumigil na sa paghuhusga. Dahil sa bawat kandilang sinisindihan, bawat rosaryong iniwan, at bawat bulaklak na iniaalay, natutunan kong ang pananampalataya ay may daan papuntang langit kahit pa magkaiba ang pinanggagalingan. Araw-araw, inaayos ko ang platapormang gawa sa marmol kung saan nakapahinga ang rosaryo. Wala na si Donna Concio, siya'y pumanaw mahigit 1 taon na ang nakaraan, ngunit ang anak niyang si Clara ang nagpapatuloy ng tradisyon. Bawat linggo, pumupunta siya sa puntod, dala ang bagong kandila, isang bungkos ng sariwang bulaklak, at isang panalangin na mas tahimik kaysa hangin. Minsan, pinagmamasdan ko siya mula sa malayo. May pagkakahawig siya sa kanyang ina, hindi lang sa hitsura, kundi sa bigat ng paglalakad at lalim ng pagtingin. At tuwing aalis siya, palaging nililinis muna niya ang paligid ng rosaryo, kinikiskis ang marmol ng panyo, at saka ito hahaplusin ng marahan, parang bata na humihingi ng basbas. Napansin ni Josefa ang pagbabago sa akin. Benedito, sabi niya minsang nakaupo kami sa balkonahe, sabay inom ng kape. Iba ka na magsalita. Mas banayad ka. Pati boses mo parang humihinga na. Umiti lang ako. Alam kong totoo ang sinabi niya. Hindi lang ako nagbago ng kilos. Nagbago ako ng puso. Ang dami nating inilibing sa mga nakaraang taon, sabi ko sa kanya. Pero ngayon ko lang naintindihan na hindi lahat ng inilibing ay nawawala. Ang iba, dagdag ni Josefa, itinatanim. Tumango ako. At kapag itinanim usbong, lumipas ang mga buwan. Dumami ang mga dumadalaw sa sementeryo, hindi lang para alalahanin ang mga patay, kundi para magnilay. Marami ang tumitigil sa harap ng rosaryo. May mga naglalagay ng liham. May mga bata pang nagtatanong sa mga magulang nila kung sino raw ang babaeng may rosaryo. At hanggang ngayon, nananaginip pa rin ako. Pero hindi na yon bangungot. Sa bawat panaginip, bumabalik siya. Ang babae sa bughaw. Ngunit ngayon, nakangiti na siya. Wala na ang lungkot sa mata niya. Wala na ang bigat sa balikat.
Hindi na siya naglalakad sa pagitan ng mga puntod na para bang naghahanap. Ngayon, para bang binabantayan na lang niya ang lahat. Tahimik. Matyaga. Sa huling panaginip ko, lumapit siya sa akin. Pareho pa rin ang kanyang anyo, bughaw ang suot, may hawak na rosaryo, at ang mga mata ay tila sinag ng araw sa madaling araw. Inilahad niya ang kamay niya. Hinawakan ko yon. Salamat, wika niya. Hindi dahil sa pagbabalik mo sa akin, kundi dahil pinayagan mong baguhin kita. Nagising akong may ngiti. Tahimik ang paligid. Mula sa bintana, tanaw ko ang liwanag ng umaga na bumababa sa mga punong sipres. Nagtimpla ako ng kape. Muling pumasok sa trabaho. At sa huling sandali ng araw na iyon, habang nakaupo ako sa isang bangko sa harap ng rosaryo, pinagmamasdan ko ang langit na unti-unting nilulunod ng takip silim, nasabi ko sa sarili ko. Hindi lahat ng inilibing ay para mawala. May mga bagay na kailangang itanim para mamunga. At kung ang pananampalataya ay maaaring sumibol mula sa isang bagay na pilit kong inilibing, sino ang makapagsasabi kung hanggang saan pa ito kayang lumago? Dahil sa dulo ng lahat, pareho lang ang hinahanap natin, isang paglingap, isang paalala na may nakikinig, isang kamay na hahaplos sa balikat mo sa oras ng kadiliman. At minsan, ang paalala ay hindi dumaraan sa himala, kundi sa isang rosaryong muling ibinalik sa liwanag. Kung ang pananampalataya ay kayang sumibol mula sa inilibing, tanungin mo ang sarili mo ngayon. Saang bahagi ng buhay mo kaya ito muling usbong? Kung ang pananampalataya ay kayang umusbong mula sa isang bagay na inilibing, anong parte ng puso mo ang pwede ring mabuhay muli? I-click ang subscribe para sa mas maraming kwento gaya nito, at huwag kalimutang i-activate ang kampanilya para sa mga susunod na kabanata.